Mga idol at kabayan, breaking news! Pilipinas at France nagkapirmahan na sa wakas. Pagbili ng 40 mga barko ng Philippine Coast Guard, notice of award, iginawad na sa isang kumpanya ng France. Ayon sa Philippine Coast Guard, ito na ang pinakamalaking single purchase sa Philippine Coast Guard modernization hanggang sa kasalukuyan na nagkakahalaga ng 25.8 billion peso. Tandaan mga kabayan, 20 mga barko ay dito gagawin sa Pilipinas bilang bahagi ng self-reliance defense posture. Philippine Coast Guard nagpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Amerika at China nagkainitan matapos malaman ng Estados Unidos na binibigyan ng Chinese company na konektado sa People's Liberation Army ng mga impormasyon ang Houthi kung nasaan ang mga barkong militar at pangkomersyal sa Red Sea. US State Department nagbabala sa China, French Navy na kainkwentro ang mga attack drone ng Houthi sa Red Sea. Anti-tank missile na ginagamit ng ibang mga bansa ipinagamit ng Amerika sa mga sundalong Pilipino. BRP Tarlac LD-601 nasa Indonesia na para sa gagawing weapons upgrade. Wow na wow! Ipinakita naman ng source sa Yemen ang resulta ng matinding opensiba na ginawa ng Amerika laban sa mga Houthi. Wasak na wasak ang mga imbaka ng langis sa Ras Essa Fuel Port. Matapos maglabas ng DOTR ng invitation to bid para sa pagbili ng 40 mga fast patrol craft para sa Philippine Coast Guard kung saan ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng 25.8 billion peso. Formal nang iginawad ng Philippine Coast Guard ang nasabing proyekto para sa 40 mga patrol boats sa isa sa mga kumpanya ng bansang France. Philippine Coast Guard ibinigay ang notice of award sa French company na OSHA para sa 40 mga units ng patrol boats. Nitong Nobyembre ng taong 2024, inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagbili ng naturang mga assets bilang kabahagi ng inisyatibang Bagong Pilipinas kung saan ang pagpalakas ng seguridad ng maritime ng bansa sa pamamagitan ng pag-upgrade ng mga kakayahan ng Philippine Coast Guard. Ayon sa commandant ng Philippine Coast Guard, ito na ang pinakamalaking single purchase sa Philippine Coast Guard modernization hanggang sa kasalukuyan na nagkakahalaga ng 25.8 billion peso na susuportahan ng opisyal na tulong sa pag-unlad mula sa gobyerno ng France. Kaya sa mga nagsasabing wala pa ring nabili ang Marcos administration, ito na po ang patunay mga kabayan na patuloy ang modernisasyon ng Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. Sa ibang balita naman, kinumpirma ng Estados Unidos na tinutulungan ng China ang mga teroristang grupo tulad ng Houthi upang itarget ang mga barko ng Amerika at iba pang mga dayuhang barko sa Red Sea. Ayon sa US State Department, isa sa mga kumpanya sa China ang nagbibigay ng tulong sa mga proxy ng Iran. Babala ng Estados Unidos sa China na baguhin ito ang mga tinatak na landas. Ilang beses nang binalaan ng Amerika ang sinumang bansa na iwasan ang pagbibigay suporta o tulong sa mga militanteng grupo. Ayon sa Amerika, ang sinasabi ng China na suportado nila ang kapayapaan ay isang kasinungalingan dahil ang kanilang ikinikilos ay kabaliktaran. Sinabi ni Tommy Brose na ang tagapagsalita ng US State Department na ang Changguang Satellite Technology Company Limited ay tinutulungan ang Houthi kung saan ang nasabing Chinese company ang siyang nagmomonitor sa mga militar at pangkomersyal na barko sa Red Sea. Ang Changguang Satellite Technology Company Limited ayon sa Amerika ay konektado sa People's Liberation Army. Muling binalaan ng Estados Unidos ang China sa maling pagsuporta nito sa mga Houthi. Ang balitang ito ay lumabas matapos ang panibagong pagsalakay ng puwersa ng Amerika sa mga imbaka ng langis sa Yemen na kontrolado ng Houthi kung saan ayon sa inisyal na ulat 74 na ang nasawi at mahigit 100, 71 naman ang sugatan. And now turning to the news of the week, because there is more. I know, everyone's surprised. Today, the United States sanctioned the International Bank of Yemen for its financial support of the Houthis, as well as key leaders or officials of that bank. The United States is committed to disrupting the Houthi financial networks and banking access as part of our whole-of-government approach to eliminating Iran's threat network. Moreover, we can confirm the reporting that Changguang Satellite Technology Company Limited is directly supporting Iran-backed Houthi terrorist attacks on U.S. interests. Their actions and Beijing's support of the company, even after our private engagements with them, is yet another example of China's empty claims to support peace. We urge our partners to judge the Chinese Communist Party and Chinese companies on their actions, not their empty words. Restoring freedom of navigation in the Red Sea is a priority to President Trump. Beijing should take this priority seriously when considering any future support of CGSTL. The United States will not tolerate anyone
providing support to foreign terrorist organizations such as the Houthis. Ipinakita naman ng source sa Yemen ang resulta ng matinding opensiba na ginawa ng Amerika laban sa mga Houthi. Wasak na wasak ang mga imbakan ng langis sa Ras Essa Fuel Port. Sa ibang balita naman, French Navy nagkaroon ng aktwal na engkwentro sa Red Sea matapos silang itarget ng mga attack drone ng Houthi. On engage 67! À droite de CNV, on engage 67! Le CNV, personne tourne d'une piste détruite! En route au 110! Tiens, vas-y! Cible les trucs, cible les trucs! Dito naman sa Pilipinas, todo ang pagsasanay naman ng mga sundalo ng Pilipinas at Estados Unidos gamit ang mga anti-tank missile na ginagamit ng ibang mga bansa ngayon. Mga Pilipinong sundalo ating nakikitang humahawak na rin ng nasabing sistema. Ganito kahalaga kapag kakampi natin ang Amerika na i-expose ang Armed Forces of the Philippines sa mga makabago, matibay at subok ng mga gamit pang depensa. Good news mga kabayan, nasa Indonesia na ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Navy, ang BRP Tarlac LD-601. Titigil na ang nasabing barkong pandigma ng Pilipinas sa PT PAL Indonesia para sa maintenance, overhaul at weapon upgrades. Lalagyan ng mga sandata ang nasabing landing dock ng Pilipinas. Laban Pinas.